Ngayon ay pag-uusapan natin ang samot-saring sariling dilubyong nararanasan ng China dahil sa pangaagaw ng hindi kanila at pangalipusta. Tunay ngang kung ano ang iyong kinuha ay siya ring kukuhanin sa iyo sa ibang paraan. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat ang ginagawang mga inisyatibo ng China patungkol sa pag-angkin sa mga katubigan sa South China Sea. Ito ay dahil sa iba't ibang kautusan ng Pangulo nitong si Xi Jinping sa ilalim ng Communist Party nito. Dahil sa iba't ibang direktibang ito, nadamay ang ating teritoryo dahil ang karagatang gusto nilang sakupin ay nasa West Philippine Sea. Dahil nga sa pangangkin na ginagawa ng China, doble o di kaya'y tripleng pasakit ang nararanasan nito taon-taon dahil sa dilubyong nararanasan nila. Ang mga ito ay nagsimula noong naging agresibo ang bansang China sa pagkamkam sa mga teritoryong hindi naman sa kanila. Ipinagkibit balikat lang ng mga namumuno sa pamahalaan ng China ang mga pangyayaring ito. Aniya, ito ay natural lang di umano dahil bunga lamang ito ng kalikasan. Pinakamalala na ay ang mga baha at dilubyong sinapit ng China lalo na ngayong taong 2023. Masasabi nating hindi ordinaryong baha ang kanilang nararanasan. Ang malalakas na pag-anod sa ilang kabahayan lalo na sa Beijing kung saan namamalagi ang pinuno nito ay isang malalang senyales na isang karma ang nararanasan ng China. Matatandaan na ang bagyong Doksuri ay labis na nanantala sa iba't ibang syudad at lalawigan sa China. Nagmistulang ilog na ang mga kalsada sa iba't ibang bahagi ng China dahil sa mapaminsalang flash floods. Ang mga ito ay nakapagdulot ng labis na damage sa mga ari-arian ng mga mamamayan tulad ng kabahayan, sasakyan at iba pang mga kagamitan. Nakakilabot nga naman ang dinanas na baha ng mga mamamayan, lalo na ang pagkasawi ng iilan. Ang mga videong iyong napapanood ay pinapakita ang mga footages ng mga Chino, lalo na noong nakaraang July 31 kung saan nilamon ng rumaragasang baha ang mga kalsada at kabahayan sa China. Makikita din sa video ang isang kawawang binata na sumabit ang katawan sa rehas sa kalsada kung kaya't ito ay nasawi sa baha. Nakapagtataka din na hindi man lang nagpakalat ng announcements ang pamahalaan ng China bago pa man makaapekto ang bagyo at baha sa mga mamamayan. Tunay ngang napakawalang kwenta ng kanilang mga ninuno na hindi naisip ang kapakanan ng mga kawawang mamamayan. Sinisipa ng ilan na ang mga dilubyong ito ay gawa lamang ng tao. Makikita din sa video footage na ito ang isang package delivery station na may natrap na mga empleyado dahil hindi rin nabisuhan ng maayos. Hindi sila na-rescue ng agaran dahil nahirapan ang mga emergency responders dahil sa mga harang at balakid sa daan. Makikita sa videong ito ang ilan pang bahagi ng China na apektado ng pagragasa ng baha noong July 31. Kabilang ang Mintogo District sa Beijing sa labis na naapektuhan ng walang humpay na flash flood noong July 31. Malaking bilang ng mga sasakyan ang makikitang labis na naapektuhan ng pagragasa ng baha na mistulay dagat sa kalsada. Bagamat ibinibida ng Beijing ang integridad ng mga proyektong pang infrastruktura nila, isang malakas na baha lamang ang magpapakita ng tunay na katatagan ng mga proyektong ito. Base sa datos, nasa 400 hanggang 800 mm, ngunit ang ibinuhos ng ulan para lamang sa bagyong nabanggit ay nasa humigit kumulang 1,000 mm na. Ito ay sobra pa sa inaasahang ulan sa ilang bahagi ng China. Hindi lamang ito ang sinapit ng China na karma. Sa issue ng polusyon, mas pinataas pa ng Beijing ang produksyon ng energy mula sa coal noong 2021 dahil alam ng China na ang coal lamang ang maaasahan nito upang mapanatili ang pagiging energy powerhouse. Sadyang hindi mawawala ang paghumaling nito sa pag-produce ng mas maraming energy gamit ang coal. Ang operasyon ng samot-saring factories at industriya ang siyang dahilan sa pagyaman ng China. Karma na nga ba ito? Tingnan nga natin. Pumalo sa pinakamataas na level ng coal production noong taong Disyembre 2021 na mas lalong nagpapataas ng carbon emissions buwan-buwan kahit ito ay kanilang iwasan. Kahit ano pa ang sabihin ng China ukol dito ay mangangahulugan pa rin na ito ay tataas ng carbon emissions kada 8 taon. Kaya sino nga ba ang makapagsasabi na totoo ang sinasabi ng China kaugnay sa lumalalang problema nito? Ngayong patuloy silang gumagawa ng iba't ibang aksyon patungkol sa pagkaparami nga ng mga pabrika ng coal. Dagdag pa sa energy consumption na ito ang dami ng tao at sasakyan sa Beijing kung kaya't lumala ng husto ang polusyon sa China.
Ilang mga measures ang pinapatupad ng China upang hindi maapektuhan ang kanilang mamamayan ng labis na polusyon sa hangin. Nire-require ang mga mamamayan na magsuot ng face masks, bumili ng air purifier at plate coating system para mapigilan ang labis na pagbuga ng usok ng mga sakyan kung walang regulasyon na ang may papatupad. Ngunit mapapaisip ka rin if sapat nga ba ang mga adaptive measures na ito. Ang sagot, hindi. Dahil intentional ang ginagawa ng China para sa ikauunlad nito at ang mga ginagawa nitong mga measures umano para maiwasan ang pinsala sa mamamayan ay hindi rin naman seryoso kung tutuusin. Hindi lamang iyan, ang China ay notorious din sa pagsira ng kanilang mga kagubatan. Ang pamahalaan ng China ay sinira din ang mga pananim noong April 28, lalo na ang mga ubas, dahil ito ay pinag-utos ng pamahalaan. Matapos sirain at patagin ng pamahalaan ng mga kakahuyan ay gumamit sila ng mga traktorang sasakyan upang makagawa ng mga terraces. Tiyak naman na hindi ito magiging matagumpay dahil kapag magtatanim ng mga kapalayan ay kakailanganin ang sistema ng irigasyon. Ito ay wala sa plano ng China upang maisakatuparan ang pagtatanim ng mga butil. Kung walang sapat na daloy ng tubig ay imposible ang paggawa ng sistema ng irigasyon. Bukod pa riyan, hindi rin naman ligtas ang mga artipisyal na terraces na ginawa dahil sa kaunting ulan ay maaari itong anurin na lang. Sadyang ang kalikasan na ang makakasagot sa ilan nating mga katanungan. May mga nyong lupa na siyang angkop lamang para sa mga puno at kagubatan at mayroong mga ilan na swak lamang sa pagtatanim ng butil. Ito ay hindi nauunawaan ng pamahalaan ng China. Hindi man lang inisip ng pamahalaan ng China na kailangang may harmony sa kalikasan. Dapat may sapat na mapagkukunan ng prutas at ilang mga bungang kahoy, mga poultry at butil o grains para maayos na mabuhay ang mga tao. Ang ganitong sistemang proud ang China ay walang sino mang magsasurvive o makatatagal dito. Sa isang iglap ay naramdaman agad ang epekto ng nasabing programa ng China. Biglang nagsitaasa ng presyo ng mga bilihin at nagkaroon din ng kakulangan sa supply ng mga sariwang gulay at ilang pang mga bilihin. Ang mga ordinaryong mamamayan sa China ang labis na apektado ng mga gawaing ito ng komunistang partido sa China. Ang pinakamalala sa naging epekto ng gawaing ito ng China ay ang pag-anod sa mga tinanim na palayan sa mga artificial terraces na ginawa ng pamahalaan. Ang inakala nilang tubig na kailangan nila para sa sapat na irigasyon ng tubig ay nagmistulang sumpad dahil inanod ang mga tinanim nilang palay at iba pang butil. Nasayang lamang ang lahat ng pinagpaguran ng mga magsasaka dahil sa pagsunod sa kagustuhan ng komunistang partido. Ang mga panukala nito ay si Soyo Yang na naglunsad pa ng isang conference noong nakaraang taon upang ipakita sa mga tao ang kahusayan ng pagsira sa kagubatan para pagtemnan ng mga butil. Ngunit ang hindi na isalang-alang ng pamahalaan ay ang modelong ito ay may binabagayan na terrain na kahit tag-ulan at tagtuyot ay may aanihin ng mga palay at butil. Dapat ding isipin ng pamahalaan kung saan nga ba makakakuha ng sapat na daloy ng tubig sa itaas ng bundok kung tagtuyot at kung ano ang mangyayari sa mga tinanim kung rumaragasa ang ulan. Sa lungsod ng Lengkan sa probinsya ng Yunnan, ang bagyo noong Hunyo ay sinira hindi lamang ang kabahayan kundi pati na rin ang mga taniman. Makikita naman na maraming mga lokal na pamahalaan ang hindi nag-atubiling ayusin ang pagkasirang ito na ginawa ng pamahalaan. Makikita sa mga videong ito na ibinabahagi ng netizens ang walang habas na pagsira sa mga bagong tanim na puno ng ubas at paggamit ng traktor at bulldozer para patagin ang lupa. Ipinapakita din sa video ang pagtatanggal sa mga puno at pagbebenta ng mga punong ito kinalaunan. Kaalam, para matanggap ang 20,000 free ebooks na makatulong sa iyo, check ang link sa description at comment section ng video ito. Kamakailan din na sa gitna ng tag-ulan sa China noong Abril ay bumuhos dito ang sandstorm mula sa Mongolia na nakaapekto sa mga tao. Dahil dito, mapagninilay-nilayan natin ang mga hindi ordinaryong kaganapan na ito ay signos na mula sa kaligtasan na itigil na ng China ang mga ginagawa nitong paglapastangan sa kalikasan. Mabalik tayo sa issue ng baha. Kahit pa
Nakapagbigay ng ulat ang pamahalaan na huwag munang pumasok sa kani-kanilang mga opisina. Huli na ito para sa iilan dahil natrap na ang mga tao sa ilang establishmento. Bagamat nagamit ang ilang mga paaralan para sa emergency evacuation centers, kulang pa rin ito dahil sa kakulangan ng mga paghahanda ng mga pamahalaan. Maski ang mga kabahayan ng mga namumuno sa Communist Party nila ay apektado rin. Ang mga hotels ay ginamit na ring emergency centers. Masasabing halos katumbas kung hindi hihigit sa nangyayaring delubyo sa China noong 2012. Ang Forbidden City hindi rin naligtas sa bagyong ito kamakailan. Ang Forbidden City na ito ay mula pa noong Ming Dynasty. Ang iniingat-ingatang lugar na ito sa China ay hindi rin nakaligtas mula sa hagupit ng karma, lalo na ng Communist Party ng China. Sinyalis ito na huwag mong kukunin ang hindi sayo dahil ang karma ay nandyan lamang at magpapakita sa iba't ibang paraan. Kaalam, anong masasabi mo sa ating nakamamahang topic ngayon? Aantayin kong sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong Kalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.